Okay po, topic natin, pagkain ng chicharon at chicharon bulaklak. Okay, favorite nyo na ba yan? Siyempre, nung bata ako, mahilig ako sa chicharon bulaklak with suka. 'Di ba? Pag chicharon naman, favorite na favorite ko yan, yung malalaking suka. Pero bata pa ako noon, hindi pa akong doktor. Ang chicharon, sikat na sikat sa Pilipinas, 'di ba? Nakapunta ako sa gawaan ng chicharon. Simple, masarap, 'di ba? Deep fried 'yan eh. Talagang mainit na mainit, 'di ba? Talagang pagkain ng Pilipino 'yan. Nakalagay pa sa palabok, 'di ba? Sa batchoy may chicharon din tayo. Meron bang benefit ito o wala? Ano yung positive sa chicharon? Tingnan natin kung may positive. Ano naman yung negatibo sa chicharon? So, bilang internist and cardiologist, gawin natin balance. Number 1, isa lang ang pinaka-benefit talaga nitong chicharon. May benefit siya eh. Low carbohydrate siya. Okay? Ang chicharon, mababa sa carbohydrate, halos wala siyang carb, kaya yung mga nagki-keto diet, parang pwede. Yung mga mahilig mag-keto diet, mas ayaw pa nga nila kumain ng mga potato chips eh. Kasi potato is carbohydrates. Mas ayaw pa nila kumain ng mga kakanin o pretzel. Diba? Kasi carbohydrates yun eh. Mas gusto pa nga nila yung chicharon. Kasi nga, low carb, walang carbohydrates, walang fiber. At mataas siya sa protein. Okay? Ang chicharon, yung balat, yung mataas siya sa protein. Tignan natin nutritional value. Okay, yung negative, sasabihin na natin mamaya. So, ang nutritional value ng chicharon, maraming klaseng chicharon ha. Merong chicharon na may laman, di ba? May chicharon na maalsa, parang hangin, yung taba lang siya. Meron yan, iba-iba. Alam ko, mas marunong yung mga may makapal sa taba, may laman. Nutritional value ng chicharon, eto na yung issue. 310 calories bawat 100 grams. So, parang 1.5 cup of rice na ang isang 100 grams ng chicharon. Although, high protein siya, 35 grams of protein. Mataas ang protina niya. Ito na problema. Ang saturated fat, ang fat content ng chicharon ay 18 grams. Taas ng fat niya. Carbohydrates niya, wala. 0. So, ayaw ng iba ng carbohydrates. Fiber niya, wala. Ang problema pa sa chicharon, yung sodium niya, yung asin, ang taas. 1,040 milligrams of sodium. Ang limit sa isang araw, 2,000 milligrams. So, mas maalat pa yung chicharon sa instant noodle. So, isang chicharon, isang platito siguro 100 grams, kalahati na ng alat na kailangan mo. At ang chicharon usually, maraming asin, maraming betchin, merong mga preservatives nilalagay para maging mas masarap. Okay? So, high protein siya, low carb, kung yan ang gusto ng iba. Pero, ito na yung mga pag-iingatan sa chicharon. Number 1, high calorie. So, pag anything na maraming calorie sa chicharon, lalaki yung tiyan natin, abdominal fat. Pag lumalaki yung bilbil, pwede magka-diabetes, sakit sa puso. Bukod sa high calorie, second risk factor ng chicharon, maalat masyado. Pag sobrang alat, bilang cardiologist, tataas ang blood pressure nyo, tataas ang heart disease mo, kidney disease, magkaka-kidney problem sa alat. Kidney stone, pwede pa ma-stroke. And number 3, ang taba ng chicharon, yun po yung bad fats Yun yung saturated fat, nakakataas ng cholesterol level. Alam naman natin, pag masyadong mataas yung cholesterol natin sa dugo, pwede magbarat yung cholesterol sa puso o sa utak. So, anong masasuggest ko? Chicharon, isa pa pala, chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Halos pareho din siya ng mga epekto. Ganon din yun eh. High protein, pero high calorie, high salt, high saturated fat. Alam nyo ba ano tawag sa chicharon bulaklak? Doktor ako, inaaral ko. Sabi ko, anong party ba to? Pork intestine yan eh.
pero hindi yung intestine mismo. So, small intestine, maliit na bituka yan ng baboy, pero yung maliit na bituka, merong mga plastic yan eh. Parang may plastic siya, mesentery ang tawag namin doon. Yung parang plastic na, ang trabaho, kung ito yung mga intestine, may mga parang plastic na nagdidikit. Yun yung kinakain eh. Yun yung masarap. Kasama yung pork intestine, mesentery, yung parang plastic. Yun na nagiging chicharon bulaklak. Kaya nagiging bulaklak siya. Okay? So, ito ang problema natin. Pwede ba kayo kumain o hindi? O, sige, sabihin nyo, killjoys naman si doktor. Kung kayo ay bata pa, 20 years old, healthy naman kayo. Diba? Paminsan-minsan kumain ng chicharon, wala namang problema sa tingin ko. Diba? Chicharong bulaklak, paminsan-minsan, once a week, sa tingin ko, wala namang problema. Tapos, kung kinakain nyo yung sa palabok na may chicharon bits, pwede naman siguro. Sa batchoy, ako minsan pag order ako ng batchoy, hindi ko na nilalagyan ng chicharon. Pero kung gusto nyo, konti lang naman yon, sa tingin ko hindi naman ganun kasama. Kung bata kayo at healthy kayo. Pero, kung kayo ay may edad na, okay? Kung kayo ay 50 years old pataas, kung kayo ay mataba na, magchichicharon ka pa ba? Konting-konti na lang. Kung may high blood ka na, may kidney problem ka na, ay hindi na pwede yung chicharon. Kung mataas na cholesterol mo, ay hindi na po pwede, di ba? Konting-konti na lang siguro. Siguro patikim-tikim na lang. Kasi nga, ang problema sa chicharon, talagang pork fat eh. Pork fat. So, i-discuss ko konti, ano yung cholesterol, ano connection sa chicharon and pork fat. Okay? Ang cholesterol kasi, kung gusto nyo wag tumaas ang cholesterol ninyo, pwedeng taba na lang ng isda. Okay, marami nagtatanong, Doc, pwede ba yung taba ng bangus? Sinigang na bangus belly, di ba? Sarap nung taba. Pwede yan. Fish fat allowed. Basta taba ng mga isda, pwede kumain, hindi nakakataas ng cholesterol, omega-3 fatty acids. Ang pinag-iingatan lang natin, yung chicharon, taba ng baboy, taba ng baka. Ang cholesterol, bakit tumataas? Dalawang dahilan. Number 1, namana mo sa magulang mo. Like si Doc Lisa, hindi naman ganun kataba, at taas ng cholesterol. Hindi kumakain ng matataba yan. Bakit mataas cholesterol? Namana niya sa magulang niya. So 1 is genetics, kaya mataas cholesterol niyo. Pangalawang dahilan, bakit mataas ang cholesterol? Dahil sa kinakain nyo. Dahil dito sa mga puro fast food, puro chicharon, at puro batchoy, na masarap naman yung batchoy. Medyo oily lang. Ang normal total cholesterol, pa-blood test po kayo. Blood test, lipid profile, after 8 hours fasting, pa-check kayo sa umaga. Pag ang cholesterol nyo less than 200, okay. Pag ang cholesterol nyo between 200 to 240, borderline, medyo high na yon. Pero kung 200 to 240, pwede pa. Hindi kayo maaatake agad sa puso. Pag ang cholesterol nyo lampas 240, medyo mataas na yon. Pag lampas 280, very high na yon. So, more than 240, more than 280 ang total cholesterol, wag na natin hayaan matagal. Okay? Ano ba mangyayari kung araw-araw magchichicharon? Okay? O mataas ang cholesterol mo, aatakihin ba in 1 week? In 1 month? Actually, hindi po. Kailangan siguro, puro matataba ang kakainin, puro unhealthy, siguro mga 6 months to 1 year. In 6 months to 1 year, mag-a-accumulate yung taba sa katawan, unti-unti, baga sa kalawang, unti-unti kakalawangin yung mga ugat natin sa puso, doon pa lang magbabara. Diba? Kaya hindi agad-agad pag kumain ka ngayon, lagot na. Ano senyales mataas ang cholesterol? Pwedeng may heart problem, pwedeng may chest pain, pwedeng wala, o pwedeng mataas lang yung cholesterol sa blood test. Minsan sa mata, nakikita kung high ang cholesterol, yung bilog ng mata natin, may puti dyan, arcus senilis.
O minsan may mga yellow dito lumalabas, mga dilaw-dilaw santelasma. Yun pag very high cholesterol na yun. Anong gagawin para bumaba ang cholesterol? Pangontra sa chicharon. Pwedeng maraming gulay. Minsan ang daming gulay tapos may liempo konti. Pwede siguro. Gulay, pampababa ng cholesterol. Liempo, pampataas. Sige. Oatmeal, nakakababa ng cholesterol. Isa pa, exercise. Maglakad-lakad ka, mag-jogging ka, bababa ang triglyceride, bababa ang cholesterol. At ang exercise, nakakababa ng diabetes. Diba? Tapos tulad na sinabi ko, taba ng isda, pwede. Taba ng bangus, pwede. Lastly, paano ang pag-inom ng gamot? Okay, sino iinom ng gamot? Siguro pag lampas 240, depende sa doktor eh. O, yung iba, aggressive, mga lampas 200. Ako, mga lampas 240, hindi makuha ng diet. May edad na talagang may heart problem na, pwede na uminom ng gamot sa cholesterol, itong mga statin. Pero ang binibigay ko usually low dose lang. Mababa lang ako magbigay ng dosis ng gamot. Bakit mas mababa dosis ng gamot ko? Kasi gusto ko magsikap pa rin yung pasyente. Di mag-diet ka. Kasi kung binigyan mo mataas yung dose, hindi na mag-dieta yan. Sabi niya, nabababa naman. Tsaka pag mababa dose ng statin, less side effect. Takot tayo sa side effect ng mga atorvastatin, simvastatin, baka sumakit ang paa mo, baka tumaas blood sugar mo, side effect din yan ng mga statin. So, yun ang binabantayan natin. Last question, may nagtatanong, Doc, pag kumain ako ng chicharon marami, iinuman ko ng gamot sa gabi. Pwede ba yun? Walang ganun eh. Oo. Siguro, minum pa rin ng mainit na tsaa, lagyan mo maraming suka, pero nandun pa rin yun. Actually, parang mali yun eh. Kakain ka matataba, tapos kakain ka na isang tableta. Parang walang effect. Tulad na sinabi ko, 6 months to 1 year, o baka 2 years, 3 years ng unhealthy food bago unti-unti magbara. Ang problema, pag unti-unti nagbara sa ugat sa puso mo, mahirap din tanggalin. Hindi mo naman na 5 years ka na puro fast food, tapos magbabait ngayon, in 1 week, kakain ng healthy, hindi agad-agad mawawala din yung bara. Baka years din, taon din aabutin para unti-unti mawala yung bara sa mga ugat natin. Okay? So, hindi ko naman kayo pinagbabawalan kumain ng chicharon o chicharon bulaklak. Kaya lang, medyo risky. Cholesterol, salt, saturated fat, and may konting pag-aaral, higher cancer risk. Takot din tayo sa cancer risk. Diba? Mas tumataas ang chance ng cancer risk pag ganitong mga pagkain. Okay, saan pa nakatulong to? Share po natin sa ating kababayang mahilig kumain ng chicharon.